Nagkakafats ka na ba, kakababoy? O nagkakapakpak, kakakain ng manok? Bumawi ka naman sa isda, alengke tayo. Tara! Ako si Kate. Married, no kids. Wala akong malinaw na plano, pero ready na akong simulan to. Gusto ko lang i-document yung buhay ko, random thoughts, at kung ano man ang trip namin gawin ng mister ko. So if you're also figuring life out, tara, sabay tayo. Happy weekend mga day. Bago nga kami bumili ng isda, pinakita sa akin ni Habi tong mga bunga ng langka. Sa kapitbahay talaga namin to. Kaso umalis na sila, kaya si Habi na lang nagbabantay. Pinabalutan pa nga niya yan. Kulang na lang lagyan ng pangalan. Nagsisimula na nga rin siyang magtanim. Eto nga ang lalaki na ng oregano niya. Meron na nga ring sili at eto nga ang ampalaya. Napag-usapan nga namin na ayusin tong gilid at dito magtatanim ng gulay. Babalitaan ko nga kayo dyan mga day. Bumiyahe na nga kami papuntang Santa Maria kasi gusto ni Habi na doon kami bumili ng isda. Marami naman talagang palengke na malapit sa amin. Pero dahil in the mood si Habi na magbiyahe ng umagang-umaga, pagbigyan na natin. Na-curious din ako kasi sabi niya marami daw isda doon. At nakarating na nga kami sa Pasong Tumana. Pasong Tumana? O Pasong Tumana? Basta, sa Santa Maria. Naganap talaga ako ng alupihang dagat pero dahil wala, ang cravings ni Habi for today's video ay tilapia nga. Madami ngang nagtitinda pero itong si Kuya ang nanalo. Ano ba naman kasi, alive na alive pang tilapia? Humihingi pa nga ng saklolo. Chos! Iba-iba nga yung laki ng isda mga day. Pero yung isang tumpok na yan, 100 pesos lang. Tinanong nga ni Habi kung galing ba yung tilapia na yan sa ilog na yan. Pero sabi naman ni Kuya, galing daw sa pandi. Habang nililinis nga ni Kuya yung isda, naaliw ako sa mga ibon na to. Sige lang sila ng sige kakahanap ng maliliit na isda para kainin. Bago nga kami umuwi, nagiyang kumain ng lugaw si Habi. Mahilig kasi siya sa mga ganito. At mukha rin naman siyang masarap. Alam nyo ba na itong ilog na to umaapaw nga kaya walang nakakadaan. Super taas daw ng baha. Yung tulay nga daw na ginagawa hanggang ngayon ginagawa pa rin. Hindi nga nila alam kung matatapos pa. Baka kasi hindi naman tulay yun. Design lang. Pag uwi nga namin nadaanan naman namin tong manggang to. Kaya ayun, napabili din si Day. Ang asim kasi ng itsura. Tsaka ang mura. Pagdating ko nga, napatiktok ako. Hindi ko ba alam, pero ang taas ng energy ko. Kaya ayan, ang problema, hindi ko pwedeng ilagay yung music dito. Makarena nga yan, pero yung remix. Kantahin ko na nga lang. 1, mga 2, mga 3 ang chismosa. Umaga pa lang, meron na silang balita. Tilang sa kalsada, meron na sa opisina. Oh, chismosa. Aha! Pagtapos ko nga magchismosa, magsayaw. Nag-decide naman ako magtiklop ng mga damit. Huwag nyo nang pakialaman yung medyas ko ha. May mga araw talaga na gusto ko ganyan lang. Ang damitan nga namin nilagay ko sa kabilang kwarto. Bumili nga lang muna ako ng gantong wardrobe mga day. Gustuin ko man bumili ng malaking wardrobe, hindi pa nga kaya ng budget. Gusto ko talaga kasi yung matibay. Syempre kung matibay ang hanap natin, kailangan talaga dyan may budget ka. Yung binili ko nga yung 205 cm na worth 1,600. Tapos nga inassemble na lang ni Habi pagdating dito. Mas gusto ko nga na nasa taas yung hangiran kaysa yung nasa baba. Mas madali kasing isampay pag nasa taas na. Dati nga pag nagtitiklop ako, naka per color pa yan. Pero ngayon, bahala na. Basta nakatiklop. Noon pa nga halos lahat ng damit namin nakahanger. Pero hindi ko nga alam kung bakit isa-isa silang nawawala. Pagod na yata kakabuhat ng mga damit natin. Itong area nga na to, tuwing nandito sila mama, dyan sila natutulog ni daddy. Naglalatag na nga lang kami ng kutsyon para hindi masakit sa likod. Sa ibabaw naman, dyan namin nilalagay ibang gamit, pati yung mga travel bags. Buti na lang talaga meron pang space sa taas. Halos patapos na nga rin ako nito mga day. Nagyayaya na kasing kumain si Habi at anong oras na. Kaya eto nga at minamadali ko na. Baka magalit. At ayan nga, sa wakas okay na yung closet natin. Hindi ko na nga tinatakpan yung wardrobe para kita ko na agad kung anong gusto kong suotin. Dati bago kami lumipat ng Bulacan, nakaayos na nga yung susuotin ko for the whole week. Pero ngayon, nakadepende na siya sa mood ko. At dahil nga tapos na tayo, bumaba na tayo kasi si Habi gutom na. O diba? Nagluto siya ng chow fan, nagprito ng tilapia, at yung ibang isda nga sinabawan niya. Tapos isasawsaw mo sa toyo na may kalamansi at sili. Extra rice ka talaga dito, Day. O paano mga Day? Hanggang sa susunod na chikahan. Kain na muna tayo. Bye!